Diyos. Pwedeng sa malalaki nating panalangin, nakasenter na po to sa mga gusto natin, nakasenter na to sa malalaki nating pangarap, and this night, God is telling us, makinig ka muna, align tayo sa pangarap mo, sana yung pangarap mo, pangarap nating dalawa. Hindi mo na kailangang pilipitin ang kamay ng Diyos. Hindi mo na kailangang pilipitin ang kamay ng Diyos. Ang kailangan mo lang ngayong gabi, makinig at sumunod because God is sovereign. God is in control. Makinig lang po tayo sa tinig ng Diyos sa gabing ito. Yung word po kasi ng Lord sa akin, no, nung simula po yung kagabi po, no, habang nagde-devotion po tayo, last Sunday po, no, may kinausap po tayo, and sinabi ko, ito yung panalangin ko, ito yung gusto ko, ito yung panalangin, big declaration ko, ito yung big dreams ko, ito yung goal ko. And last night, kinarik ako ng Lord. Ang gusto lang ng Lord, muna sa akin, Nak, be sensitive sa voice at kilos ko. Nak, yung magaganda mo at malalaki mong panalangin, Nak, be sensitive muna sa akin. You and me, ikaw Lord, ikaw yung Lord yung manguna sa akin. Hindi pakikinig, hindi pagsunod is not equal to productive 2025. Subukan mong wag makinig, subukan nating wag sumunod, hindi nating mararanasan yung productive 2025. Pakikinig, pagsunod, sa tulong ng Panginoon, there is productive 2025. God, alam mo lang yung bawat isa sa amin na maalay yung mga pangarap namin, yung malalaki naming pangarap, God, yung malalaki naming panalangin, God. Alam naman namin, sasagutin mo ito eh. Alam mo naman namin, tutulungan mo kami. And this night, God, hayaan mo lang kaming makinig, oh God. Hayaan mo lang yung bawat isa sa amin na maging malinaw yung tinig mo. Na hayaan mo lang, oh God, ang bawat isa sa amin dito, God, manatili sa napakayaman mong presensya. Pwede mo ba tayo, mga kapatid, as we pray po, no? Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We worship you, God. We honor you, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Malaya ka, O God, kumilos sa gabing ito, O God. Hindi matatapos ang gabing ito, God, na hindi mo in-encounter ang bawat isa. Hallelujah. God, maraming salamat, Panginoon God, sa gabing ito, God. Maraming salamat, Panginoon God. God, we pray, Panginoon God, i-open mo yung puso namin, Panginoon God. I-open mo, Panginoon God, yung mata namin, O God. I-open mo, Panginoon God, yung aming mga tainga, Panginoon God, to hear you, O God, to experience you, God. May malaki kang gagawin, Panginoon God, sa bawat isa, O God. May malaking gagawin ka, O God, sa Praise Church, O God. God, hindi namin makakita, hindi namin mararanasan to, Panginoon God, without your presence, O God. Without you, Jesus, hindi namin kaya. God, maraming salamat, Panginoon God. Malaya ka kapahilios, O God. We rebuke any distraction, mga selfish na desire, O God, we rebuke it, O God, tonight between you and us, O God. Maraming salamat, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon God. In third day of this prayer fasting, Panginoon God, hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa, O God. Hindi ka patapos, Panginoon. God, sa gabing ito,
Pagpalain mo, Panginoon God, yung aming pag-aawitan. Pagpalain mo, Panginoon God, ang bawat isa, O God, na naparito, Panginoon God, para mas makilala ka, mas lumalim, Panginoon God, mas marinig ang tinig mo. God, lahat ng mga pwedeng makahadlang sa aming pakikinig, God, hindi namin ito pinapahintulutan, God. Pagpalain mo din, Panginoon God, ang bawat isa, O God, na papunta pa lang dito. Papasok pa lang sila, Panginoon God, sa lugaring ito. Damang-dama na ang makapal mong presensya. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon God, sa iyong pinakamataas na papuri. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, God. Come on, church. Let us take this moment to lift up our voices, to thank God for everything He's doing, for everything He's done to us, for everything He will do. Amen. Come on, church. Tayo po'y umawit at magpasalamat sa Panginoon. Let us celebrate and experience the goodness of God. Come on, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. Drive with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Feet on solid ground, adding the Master, adding the Savior. Because He healed my heart, He changed my name, forever free and not the same. Adding the Master, adding the Savior, I thank God. Whoa, hallelujah, God. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Hey! So long to my old friends, burden and bitterness, you keep just giving moving. Hey! Now you won't come here. Till I walk the street of gold, I think of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You pick me up, turn me around, you place my feet on solid ground. I think the Master, I think the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I think the Master, I think the Savior, I thank God. Whoa, hallelujah, God. Thank you, Jesus. Whoa. Alam ko po, yung bawat isa sa atin merong pinagdaraan ng problema ngayon. Maybe baka iniisip mo yung breakthrough hindi pa dumarating sa buhay mo. But one thing is for sure, God is working in your life. Hallelujah! Kaya let us continue to celebrate the goodness and faithfulness of our God. Come on, church! Hallelujah, God! Thank you, Jesus! Say, hey, there's another one. I am free, I am free, I am free. Tayo pong lahat. Hey, there's another one. I am free, I am free, I am free. There's another one. I am free, I am free, I am free. Come on, church. There's another one. I am free, I am free. Hey, there's another one. Hey, there's another one. I am. Whoa.
is another one. I am free, I am free, I am free. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I need the master, I need the savior. Heal my heart, change my name, forever free. I'm not the same. I need the master, I need the savior. I thank God. I thank God. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong mawit ng papuri sa Diyos. Lord, for in your name, O God, there is power. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, God. Hallelujah, Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, and I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, and I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen, God. I will live, I will not die. I will declare, I will live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah, Lord. We praise you, oh God. Hallelujah. Thank you, church. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh Lord. Hallelujah. To my church, hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. To my church, hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. In the name of Jesus, the enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. I will the wretched power of Christ, alive in me, and I am free in
oh God. Lord, ikaw lang po ang aming itataas, oh God. Sa aming kalagitnaan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, oh God. Hallelujah for your mighty presence, Panginoon. Isa nga po malakas pang palakpak sa ating Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pagbisita, oh God. Sa gabi-gabi po naming gawain, Panginoon. Tunay nga, Lord, hindi ka pa tapos, oh God. Nagsisimula ka pa lamang, oh God. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh Lord. Hallelujah, oh God. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, kisarap sa iyong presensya, oh God. Kisarap sa iyong presensya, Panginoon. Oh, hallelujah. Tinig mo ang aking hanap-hanap sa kabila ng mga takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alin mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, sa'yo aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw ang kakailangan. Amen, God. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Amen, Lord. Dito sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, sa'yo aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan, oh God. Natagpuan ang iyong pag-ibig na daki. Amen, Lord. Hallelujah. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, sa'yo aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Amen, Lord. Inaalay namin, oh God. Hallelujah. Oh, Diyos. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Sa'yo lang namin inaalay, oh God, ang aming puso, oh God. Hallelujah. Thank you,
mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang, come on church, ang mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Lord, hangad ko lang, oh God, hangad ko lang, imamalagi sa presensya mo, Lord, kami binago, O Diyos, hallelujah, pag-ibig mo, hangad ko lang, imamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luluwalhatiin, O Diyos, hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Minsan pa, O Diyos, Lord, natagpuan, O God, natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, sa'yo aawi, hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo. Oh Lord, hangad ko lang, ay manatagi sa presensya mo, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Masasalamat tayo sa'yo. Amen, Lord. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Lagi, come on church, ang pupurihin, itatanghal ang pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin. Amen, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang. Amen, God. Sa puso ko, minsan pa, Lord. Hallelujah. Lagi. Itatanghal pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin. Amen, God. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, minsan pa, o lagi, O Diyos, hallelujah. Lagi kang pupuri. Amen, Lord. Amen, God. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y, o ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Jesus. Lord, ikaw lamang, O God, sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah, Jesus, God. Hallelujah. Amen, Lord. Pura barasi kararabakan the Lord. Hallelujah. Praise Church family, can you give the best clap offering sa Lord? Sa lahat na nauuhaw,
Sa lahat na nagugutom at hinahanap ang presensya ng Diyos, tayong sabay-sabay na magpuri sa gabi ito! Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord! Praise you, Jesus! Lord, napakabuti mo. Grabe Lord, we cannot afford to do our ministry without your presence in our life. We cannot lead our families. Ang hirap magtrabaho, ang hirap gumawa kung talino lang, kakayanan ng tao ang nangingibabaw sa buhay natin. Thank you, Lord, kasi may mga annual prayer and fasting that will reminds us na sa unang taon ng buhay namin, ikaw ang aming hanapin. Ikaw yung aming sangguniin sa lahat ng aming decisions na gagawin, mga planong aming balak gawin. Sabi po doon sa inawit natin, lagi ka naming nanaisin. It is a song of commitment. It is a prayer of our hearts this year 2025. Sabi natin, productive 2025. Totoo naman po yun Walang pagsama ng Diyos, walang pag-usad. Walang pag-unlad kung malayo tayo sa Panginoon. Aanhin natin ang yaman ng mundo kung malayo naman tayo sa Diyos. And this evening, mag-reflect lang tayo. Totoo bang lagi kitang hinahanap? Totoo bang lagi kitang hinanais sa buhay ko? Sa araw-araw ng paggising ko, sa araw-araw ng buhay ko, sino bang unang inuuna ko? Sino bang unang hinahanap ko? Precious family, 2025, mas lalo tayo maging seryoso sa paghanap talaga sa kalapitan ng Diyos. The presence of the Lord ay sobrang tutulong sa bawat isa sa atin para mas lalo tayo maging effective and efficient to do the purpose ng Lord sa buhay natin. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging seryoso ka sa paghanap sa Diyos. And the Lord is always there for us. He will never leave us nor forsake us. Kaya nga po, hindi kayang manatili ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Minsan sinasabi natin, Lord, gusto ko tang maramdaman, gusto ko maranasan yung presence mo. Yung presence ni God, laging available yan Baka tayo lamang ang hindi available doon sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Dahil punong-puno tayo ng karumihan, punong-puno tayo ng kasalanan, punong-puno tayo ng makamundong pagnanasa sa buhay natin. Kaya hindi natin maranasan yung totoong presensya ng Diyos sa buhay natin. At this third day, I believe the Lord will reveal to us more word, more revelations, more visions sa buhay natin. Kaya God, anuman po yung nakikita mo sa amin upang makahadlang ito para makatuloy ka, makapenetrate sa buhay namin, Lord, we ask your forgiveness. Little sins, big sins, ito yung mga bagay na hindi pwedeng magsabay sa buhay ng isang tao. Hallelujah, Lord. Kaya God, for this evening, let your presence move upon this place. Patuloy na manalaytay ang banal mong presensya sa bawat isang naririto, Panginoon. At tunay nga gawin mo kaming matabang lupa sa bawat salita na aming maririnig, Father God. Tunay nga mas magbunga ito at habang nagbubunga ito, nagpapagamit kami sa iyo at maraming tao mapagpala dahil sa binago mong buhay sa gabing ito. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, Lord, sinasamba ka namin, pinaparangalan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa gabing ito, ikaw lamang ang may taas. Ikaw lamang ang mapapurihan. Salamat sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng pinagpala at pinago ng Diyos ay magwika ng malakas na Amen! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, Happy third day! Sige po, pwede na po natin buksan ang ilaw. Thank you, Lord. Hallelujah. Tignan mo yung katabi mo, grabing busog na busog yan sa presensya ng Diyos. Lalong gumagwapo, lalong gumaganda for the glory ng Lord. Hallelujah. So bago po tayo makapakinig ng
salita ho ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Tatay Rafi, meron lamang, ihanda lamang po natin ating puso at isipan sa pakikinig kung paano po binago ng Lord ang buhay po ng isang lingkod po natin. Siya po ay isa sa mga nanay namin sa Praise Church Valenzuela Outreach. Talaga pang sobrang proud po kami sa nanay na ito. Dati puro lang kami mga chikiting, pastor, puro lang kami mga bata. Pero ginamit naman din po ng Lord ang kanyang anak para naman po makapag-commit po siya sa Praise Church Valenzuela. I believe na kapag-encounter na rin po siya dito po sa main. At sabi ko sa kanya sa kagabi, Te, pwede ka ba mag-testify kung paano tayo binago ng Lord? At nakaka-proud lamang, sige po, pastor, handa po ako. Sarap lamang pong makapakinig ng mga gantong lingkod na parang hindi natatakot na ipahayag kung paano gumawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen? So, hindi ko na po ito patatagalin. Tawagin ko na po si Ate Tess de Andres, isa po sa mga nanay ng Praise Church Valenzuela. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Nagmamagandang gabi po ako bago sa lahat sa Panginoong Jesus. Sa Father God, sa Panginoong Jesus po at sa God the Holy Spirit. At sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Kinakabahan po ako. Thank you God the Holy Spirit for leading me, and Father God, ikaw pong mataas, ako po ang mababa. Lahat po ng sasabihin ko is all for the glory of God. In Jesus' name, Amen. Yung buhay ko, bago ako makakilala sa Panginoon, malungkot. Malungkot, mahirap. Humanly speaking, mahirap kami. Financially, sa lahat ng aspeto ng buhay. Tapos kasi lumaki ako ng maaga namatay mama ko. Papa ko disabled. Tapos, kailangan kasi gusto kong makapagtapos ng pag-aaral talaga nun kahit high school graduate. Nakitira ako sa mga tiyahin ko, kahit halos maging katulong ako, pero biyaya pa rin yun ng Diyos, alam ko. Bata pa ako, lumaki ako sa pagsubok na ng buhay. Naghanap ako ng love. Yung totoong love pala na hinahanap ko, yun yung sa Panginoon. Pero noon hindi ko pa alam eh. Love of God pala yung hinahanap ko noon. Hinanap ko sa barkada, hinanap ko sa boyfriend, pero hindi ako masaya nun. Yun. Tapos, yun, malungkot. Napariwara ako. Tapos, walang alam spiritually. Tapos, nagkahiwalay kami magkakapatid, nakikitara kami sa mga chayin-chayin namin, ganun. Tapos matigas ulo ko, pasaway, maraming kasalanan. Makasalanan, kasi nga, yung buhay ko ay hindi pa sa Panginoon. Tapos, blessing ng Lord, nakilala ko yung Panginoon through my ate. Una siyang naging Christian sa pamilya ko, namin, kumbaga. Inaya niya ako magsimba. Binibiro niya pa ako nun, wag na, baka masunog ako ron. Pero, nagsimba ako. Kasi, nung time na yun, inisip ko dahil sa Diyos. Tapos, ito po, paano nabago yung buhay ko sa Panginoon, nag-decide ako sa buhay ko na gusto kong lumapit sa Diyos. Kasi nung time na yun, daming problema eh. Ang bigat. Tapos, basta malungkot ako kasi papa ko bilang tao malungkot. Pilay papa ko, ang hirap. Pasensya na po, naiyak ako. Pero napakabuti ng Diyos. Noon pa lang, kasi sabi ng papa ko, pagkasilang sa akin, nag-50-50 na ako. Kumbaga, doon pa lang, pagkasilang sa akin, iniligtas na ako ng Diyos. Hanggang ngayon, ang dami kong naging pagsubok sa buhay. Yung halos literal, mamatay na ako. Ang dami kong naging pagsubok physical, training, pagsubok ng Diyos. Nung na-born again ako, yung parang mas
ang daming pagsubok sa buhay. Pero, kumbaga sa Panginoon, hindi laging masaya. Kumbaga, may pagsubok o wala, magiging dapat faithful ka sa Panginoon. Yung napakabuti ng Diyos sa buhay ko, sa kabila ng makasalanan ako, yung pinatawad niya ako na buksan yung isip ko, spiritual, yung salvation of Jesus. Tapos, yung araw-araw, yung nagpupurit at papasalamat ako sa Diyos. Lahat ng ginawa niyang pag-iingat, patuloy yung pag-iingat araw-araw hanggang ngayon. Pagpapagaling, pagliligtas sa kamatayan, ilang beses niya ako iniligtas sa kamatayan. Yung nag-80 over 50 na ako. Ganun. Tapos, yung sa katigasan ng ulo, ganun. Tapos sa kabila ng ang dami kong pagkukulang sa Panginoon, yung iniligtas pa rin niya ako kasi mabuti siya. And God is faithful in my life. I know He loves me. Hanggang ngayon, I know. At sa natutunan ko sa buhay na araw-araw, pagising mo, magpapasalamat na. Kasi dati, hindi ako marunong mag-pray. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Ngayon, nagbabasa na ng Bible. Tapos, yung papasalamat ako sa walang hanggang love, pity, and mercy niya sa araw-araw na buhay. God is faithful sa buhay ko. And salamat kasi natuto ko na mag-living in the presence, living in the promises of God by faith. Tapos yung word of God niya, pangahawakan mo talaga. Tapos yung huwag tanggapin yung anumang lies ni Satan, yung mga thought attack niya. And natuto kong huwag mag-lie kasi Satan is liar. And He gave us power and authority. Tapos yung everyday, iniingatan niya tayo. Totoo po ngayon, nakakabayad kami ng bahay kasi dahil sa Diyos. Nakakabayad ng mga monthly bills, nakakain araw-araw dahil sa Diyos. Tapos, talagang dumating kami sa point na pinapalis na kami ng bahay. Pero God is in control. Yung mga kapitbahay ko ngayon, pinapabarangay, hindi nakakabayad ng bahay. Kami pa yung nasusunod. Biyaya ng Diyos na, ate, sa na po yung bayad? Pwede po ba? Niya, okay, gano'n. Yung ng Diyos, favor ng Diyos. Tapos, God is with us, Emmanuel po, araw-araw sa buhay natin. Tapos yung tinuruan din ako ng Diyos na sa pagbibigay. God is love. Tutulong tayo sa tao dahil God is love. Ang dahilan bakit tutulungan natin yung tao kasi we abide in love. Ang intention natin sa pagtulong, yung love po. Ayan po yung sa 1 John 4:16 po. Tapos, nabago ng Panginoon ang buhay ko na may Lord and Savior na ako. Tapos, meron na akong Ama, Panginoong mabuti, katibayan sa karoon ng aking mga kabagabagan. Kilala niya ako, naglalag tiwala sa Kanya. Anak na ako ng Diyos. Dati nagmumura ako, ngayon hindi na. Opo. Tapos, pasaway, palaway. Siyempre, pag may mga kapitbahay kang chismosa, away mo, papatulan mo yun. Dati po yun. Ganun po ako. Tapos, hindi ako prayerful dati. Ngayon, prayerful na po. Tapos, yung natutunan ko pagkagising sa umaga, bilang paggalang sa Father God, talagang maghihilamos muna ako, magmumumog, at pray po unang gagawin. Dati hindi ako ganon. Tapos, yun natutunan ko, dapat talaga may paggalang ka sa Panginoon. May banal na paggalang, banal na pagmamahal, banal na pagsunod. Tapos lahat po yun, magagawa mo sa through Christ in us and by the power of God, the Holy Spirit. Kasi hindi po natin talaga kaya magbago. Obedience po. Dahil ang totoong pagpapala po talaga ay nasa pagsunod. Yun po. Tapos yung dati, hindi ko love ang Diyos. Ngayon, love ko na siya. Tapos, yung
minahal ko siya, tinuruan niya akong mahalin ko siya. Tas live by faith, yung word of God panghahawakan mo. Ang dami kong sakit noon. Pero by faith ngayon, kiniklaim ko, by the stripes of Jesus, I am healed. Kasi pag sinabi ng Diyos na by the stripes of Jesus, you are healed. You are healed. Paniwala mo, yun na yun, kumbaga. Tapos, yun nga, magtiwala talaga sa Diyos. Tapos, maging holy. Kasi God is holy. Tapos, yung, maging aware na sa kasalanan, takot na magkasala, inaayawan na yung kasalanan, kasi ayaw ng Diyos ang kasalanan. Tapos yung talagang kailangan magbago. Tapos, love ko na yung neighbor ko. Dati kasi, inunahan niya ako magsampay. Sabi ko, inunahan niya na ako magsampay. Sabi ko, una na, magsasampay ako maaga kasi yung kapitbahay natin mauna. Dati po yun. Ngayon po, inaalam ko na yung araw ng laban nila. Sabi ko, hindi. Kasi God is love. Kaya love natin yung neighbor. Ayun po. Ay ko, ikaw na magsampay dyan, di ako maglalaba eh. Yung naging mapagpatawad ako, natutunan ko mag-humble. Ang daming biyaya ng Diyos na binago sa buhay ko. Mga simple lang pero lahat yun nakikita ng Diyos. Yung mag-rely talaga sa power niya. Tapos yung presence ng Diyos lagi nandun ka. Huwag mong hayaan na hindi ka nagpe-pray. Yun nga, yung unahin mo yung pray, ano man yung problema mo, hindi yung pagod na pagod ka nakakaisip mo, huli yung pray, kumbaga. Tapos, yung maisapamuhay talaga yung Word of God, yun yung kalakasan ko ngayon, at yun talaga yung gamot ko. And Jesus is my healer. And Jesus is my life talaga ngayon. Buhay ako hanggang ngayon dahil sa Diyos. Yun po talaga. Kasi matagal na akong patay talaga kung hindi dahil sa Diyos. Tapos talagang God is not the author of sickness. Healing is the will of God. Sabi po niya sa Luke 9:1-12, healing is the will of God. And God is not the author of sickness. Siguro po dahil may mga, po tayo, yung bunga rin ng kasalanan natin. Tapos minsan pabaya tayo sa sarili natin. Kumbaga yung hindi naman sa pabaya, yung parang nabe-break natin yung laws ng healing. Kumbaga, kunyari, basta yun na po yun. Hindi. Ayun po. Tapos yun talaga magkaroon ng time sa God. Yun po. Yun po. Salamat po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Purihin po ang Diyos. Thank you, Jesus. Po. To God be the glory. Thank you po sa Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po. Salamat, Ate Tess. Isa po yan sa mga evangelist namin. Tagang marami mga nani nag-church sa mga kapitbahay po nagsasampay kasama niyan. Sige po. Thank you po sa Lord. Ngayon po tawagan po natin pong speaker Tatay Rapi sa oras ito. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Happy New Year po at magandang gabi po sa inyo. Gusto ko pong tignan po natin ang isang pamilyar na verse sa Bible at pagbulay-bulayan po nating mabuti, Matthew 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Yan, ano po ang kanyang sabi, pakibasa ng malakas, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. O sa English, sabi po niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Pakisabi po ng malakas, seek first. Pag po sinabing seek first, yung nga, sabi, mas pahalagahan mo o kaya mas uunahin mo, ano raw po yun, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Pakisabi po ulit ng malakas, seek first. Mahalaga po na sa pag-uumpisa ng taon ay maintindihan nating mabuti ang verse po na ito, and at the same time ay na-appreciate ko po na ito nga po yung ginagawa po natin sa pamagitan ng Week of Prayer and
fasting. Kasi nga po, ito ay isang paraan ng paghahanap po talaga ng kaharian at ng katuwiran po ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ay ano nga po ba talaga ang madalas na sinisik first natin, di ba? Yung iba kasi ay 5 lang naman daw yung kanilang sinisik first. 5 lang, no? Pera, kwarta, datong, salapi, atik. No, yun lang yung kanilang sinisik first lagi, no? Alam niyo po, dito po sa verses na to, merong 2 bagay na mahalagang maintindihan po natin. Number 1 is priorities, number 2 is pursuits. Pag isabi na malakas, priorities. Pangalawa, pursuits. Kapag po sinabing seek first kasi, importante, alam po natin ang ating mga priorities. Ang salitang priorities, siyempre galing po sa salitang prior, nang ibig sabihin ay nauuna. Diba? Pag sinabi pong prior, ibig sabihin ito po yung mas pinapahalagahan, ito po yung number 1. Ngayon, pag sinabi rin pong priorities, gusto ko pong maintindihan natin at gusto ko pong isalarawan sa ganitong paraan. Ang priorities po, pwedeng linear, pwede ring circular. Pakisabi ng malakas, linear. Pakisabi rin po ng malakas, circular. Ano po ang ibig? Malakas na po yun. No? Kapag sabi ng malakas, circular. Yan, okay? So pag sinabi pong linear, ano po ba ang ibig sabihin nito? Well, ang priority po, pag linear, it is about our affection. Okay? Pag sinabi naman pong circular, ito po ay tungkol sa ating mga action. Okay? So hayaan nyo, ipaliwanag ko pong mabuti kasi po mahalagang maintindihan natin. Kasi minsan nakukonfuse po tayo, at sinasabi natin, hey, kung priority ko si Lord, yung iba tuloy, ang nangyayari, naging hadlang ang ministry at ayaw na ngang gawin yung ibang mga bagay kasi nga iniisip nila pag priority nila si Lord, dapat puro ministry. Di ba? Kailangan makita natin o maintindihan natin ang 2 bagay na ito. Number 1, pag sinabi po ninyong linear, yung nga po, di ba? Linya. Pag sinabi pong linear, may number 1, number 2, number 3, number 4. Di ba? Pag sinabi naman pong circular, siyempre po, paikot po siya. Okay? So, pag sinabing linear, it is more on our affection. Pag sinabi pong affection, yung ating puso. Sino ba ang number 1 sa puso natin? Sa tingin nyo, sino po ba ang number 1 dapat? Come on, sino dapat ang number 1 sa puso natin? Pagdating sa affection, wala dapat tatalo sa number 1, kundi si Lord. Amen? Mark 12:30-31, basahin mo natin to. Mark 12:30 hanggang 31, ano po ang kanyang sabi? Love, the first commandment is this. Sabi niya, love the Lord your God. The most important, ang pinakamahalagang commandment. Number 1, ano raw yun? Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, pag sinabi po nating affection, dapat walang question dyan. Sino po lagi dapat ang number 1 sa puso natin? Come on, sino? Sino ang number 1? Si X, no? Hindi. Ang number 1 ay si Lord. Diba? Number 1 sa puso ay ang Panginoon. Maliwanag yan. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Dapat walang nakakaagaw sa trono ng Diyos sa buhay natin. Okay, na siya talaga yung pinakamahal natin ng higit sa lahat. Amen? Tapos, pag si number 1 si God, sino sa tingin nyo ang number 2? Sino ang number 2? Okay, well, sabi dyan, love your neighbor as yourself. Ano raw ulit? Love your neighbor as yourself. Kung titingnan nyo, actually, yung neighbor sa kasarili ay pwede mong ilagay sa number 2. Tama? Tama? Pero, actually, ganito po yan. No? Number 1 si God, dapat number 2 ay sarili. Okay? Sarili. Bakit? Kasi ang basihan ng pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa sarili. Maliwanag ba? Hello, maliwanag. So kung lalagyan natin ng number 1 si Lord, number 2, mahal natin dapat ang ating mga sarili. Pakitig nga ang sarili, pakitapik ang sarili, pakiyakap ang sarili, at sabihin mo, love yourself. No? Kasi talaga namang dapat minamahal natin ang ating mga
sarili. Pero, sabi niya, pagmahal natin ang ating mga sarili, ano raw ang kasunod niyan? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So number 3, siyempre yung neighbor. Pero sino yung neighbor? Number 3 dapat, family. Pakisabi ng malakas, family. Okay? Ano uli? Number 1 si God sa affection. Number 2, sarili. Number 3, family. Pakisabi ng malakas ulit, mga kapatid, family. No, at pag sinabing family, yan, siyempre, dito muna tayo, isipin nyo muna yung family, under ng family. Pakisabi, under ng family. Kasi may number 4 pa yan eh. So, under ng number 3, under ng family, number 3, ano yung mga yon? Siyempre po, sa mga may asawa, no? So, yung may mga may asawa dito? Sino may asawa, no? Sa mga may asawa, ang unang-una mong neighbor ay ang iyong asawa. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Okay? So, ang unang-unang kapwa ay ang asawa. Kung ikaw ay may anak, ang pangalawang kapwa ay ang anak. Nagkakaintindihan ba tayo doon, mga kapatid? Come on, nagkakaintindihan ba tayo? No, dapat clear tayo dyan, ha? Pag ikaw may asawa, may anak, ang unang-una mong neighbor, asawa mo, pangalawa ang anak mo. Kasi marami dyan, kapag nagkaasawa na, ay nami-misplay. O kapag nagkaanak na, nung una, wala pang anak, syempre, loves na loves nila isa't isa, di ba? Number 1 sila sa isa't isa. Nung nagkaanak na sila, naging number 1 na yung anak, naging number 2 na yung asawa. Hindi dapat ganon, mga kapatid. Okay, kaya nga sinasabi ko nga, you do not cease to be lovers just because you became parents. Hindi porke may mga anak na kayo, wala na kayong love life. Amen? Dapat ang mag-asawa, alam nila na ang kanilang pagmamahal dapat, number 1, para sa isa't isa. Ano ang sabi ng Bible? Mahalin mo ang iyong asawa. No? At ang asawa, ibinigay ng Panginoon, pinili mo yan para iyong mapangasawa, na kaya pagdating sa affection, siya ang iyong number 1 na neighbor. Maliwanag ba? Hello, mga kapatid, maliwanag ba? No? So, number 2, siyempre, sa affection, ang ating mga anak. Bakit ko ba ine-emphasize ito? Kasi maraming mga magulang, talagang pagdating sa bagay na ito, inuuna na talaga ang pagmamahal sa anak kaysa sa mga asawa. Okay? So, number 1 yon, asawa. Number 2, siyempre, yung anak. Of course, kung mayroon ka pang mga magulang, number 3, ang magulang, sorry po sa mga magulang, no? Ang sabi po ng Panginoon, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at pipisan siya sa kanyang asawa. Now, ganito po para lang po clear tayo ha, hindi ko po sinasabi na kapag nag-asawa ka na, ay wag mo nang pansinin at bawasan mo na ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang. Hindi po tungkol ito sa pagbabawas, tungkol po ito sa pagdadagdag ng pagmamahal. Maliwanag po? Hello, maliwanag ba? Halimbawa, ganito ang pagmamahal mo sa magulang mo, ganito kataas ang pagmamahal mo sa magulang mo nung ikaw ay wala pang asawa at nag-asawa ka ngayon, panatilihin mong andyan yung pagmamahal mo sa magulang mo, wag mong ibababa, wag mong babawasan. Pero dapat ang pagmamahal sa asawa at sa anak mas mataas. Hello? Clear ba tayo doon, mga kapatid? Ngayon, kung tumaas pagmamahal mo sa magulang mo, itaas mo rin pagmamahal mo sa asawa mo. Okay, ganito rin. Isama natin naman yung kay Lord. Paano yung kay Lord? Hindi porke mamahalin mo ang Panginoon o hindi porke sinabing mamahalin mo si Lord nang higit sa lahat, tapos mamahalin mo ang iyong kapwa, paano? Hanggang doon na lang? Hindi po, no? Dapat ang pagmamahal sa kapwa pwedeng tumataas, pwedeng nade-develop, pwedeng nag-i-improve. Mas minamahal mo ngayon ang asawa mo, habang tumatagal, mas nai-inlove ka sa asawa mo. Meron ba ganon? Come on. Meron bang ganon? No? Sino rito nung nag-asawa habang tumatagal, mas loves niya asawa niya? No? Well, ako masasabi ko talaga, mas mahal ko si Mami Weng ngayon kaysa nung nililigawan ko pa lang siya. No? Mas lalo siya, mas patay na patay siya sa akin no? Ngayon. No? So, anyway. So, kapag tumaas yung pagmamahal mo sa asawa mo, huwag mong hahayaan i-overtake yung pagmamahal mo kay Lord. Dapat, pag tumataas yan, tataas lalo ang pagmamahal sa Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? Habang minamahal mo ang sarili mo, tama yan. Itaas mo pagmamahal mo sa sarili mo
pero huwag mo nga hayaan na ma-overtake niyan yung pagmamahal mo sa Panginoon. Hayaan mo na tumaas din ang pagmamahal mo sa Panginoon. So hindi tayo nagbabawas ng pagmamahal, nagdadagdag tayo. Amen? Amen? And of course, kapatid, kaya nga family, under ng family, asawa, anak, magulang, mga kapatid. Maliwanag? And of course, other people. Pakisabi ng malakas, other people. Number 4, ang other people. Sino yung other people? Kapatid sa Panginoon. Amen? Tinuro ba ng Bible yan? Mahalin daw natin ang isa't isa. Amen? Okay? So, number 4, other people. Kasama sa number 4, siyempre yung mga friends. Yung ating mga iba pang mga kaibigan. Okay? Clear ba tayo doon? Hello, clear ba? So, pagdating sa affection, linear. Number 1 si Lord. 2, sarili. Number 3, family. Number 4 ay others. Uulitin ko po hindi dapat nagbabawas ng pagmamahal, no, kundi ang gawin natin, nagdadagdag tayo ng pagmamahal. Amen? Okay, so yun yung priority na tinatawag nating linear. Pero pagdating sa action, yung kasi affection yun, issue ng puso. Pero pagdating sa pag-uukulan ko ng oras ko, pag-uukulan ko ng lakas ko, paano yung schedule ko, paano yung mga gagawin ko, no? Well, pagdating sa action, dapat maintindihan natin ito ay circular. Okay? What do I mean by that? Pag sinabing circular, sino po rito sa inyo nakakita na ng electric fan? Okay, yung electric fan, di ba? Siyempre may gitna yan. Di ba yung pinaka-rotor niya, di ba yun yung nagpapa-ikot, no? Dapat pag sinabing circular, si Lord lagi ang sentro. Sa Kanya umiikot ang buhay natin. Amen? Hello, amen? So, sa center si Lord, siya yung nagpapaikot ng buhay natin, pinakapangunahing bahagi ng buhay natin. Alam natin, hindi iikot ang buhay kung wala si Lord sa buhay natin. Amen? Pero yung mga LEC niya, halimbawa, ilan na ba ang mga LEC ng electric fan ngayon? Mayroong karaniwan 3, di ba? Halimbawa 3, 4 o 5. Yun yung iba-ibang areas ng buhay natin. Andyan yung work, andyan yung ministry, andyan yung family, andyan yung health. Kasi if you love yourself, dapat isa sa mga inaaksyonan natin yung ating health. Amen? Amen? Okay? So, dapat inaaksyonan natin yung ating mga kalusugan. O sige. So, ganyan. Tapos trabaho, ganyan. O sige. So, walang question kung sino ang nasa sentro. Dapat ang sentro niyan, si Lord. Hindi yung jowa mo, hindi yung love life mo, ang nagpapaikot ng buhay mo. Amen? Kaya nagkakaluko-luko minsan ang ikot ng buhay kasi kung sino ang nilalagay natin sa center. Hindi yung trabaho mo ang nagpapaikot dapat ng buhay mo, ang nagpapaikot ng buhay mo dapat ay ang Panginoon. Okay? So dapat na ganon. Pero pag sinabing ang circular, hindi yan ibig sabihin na laging dapat kasi sa affection number 2 siya eh. So dapat siya lagi yung ginagawa ko. Di ba siya yung inuuna ko pagdating sa aksyon? Kasi number 3 siya sa affection eh. Pagdating sa aksyon ba? Ganon din? Hindi. Kasi mga kapatid, ganito dapat mas mahal natin ang ating pamilya kaysa sa ating trabaho. Tama? Hello, tama ba? So mas mahal mo ang iyong asawa kaysa sa iyong trabaho dapat. No? Sa mga may asawa, okay, mas mahal mo ang iyong pamilya kaysa sa iyong pag-aaral, kaysa sa studies dapat. Tama ba? Kaysa sa ministry dapat. Tama? Hello? Hello mga kapatid. Okay, pero dahil ba mahal mo ang iyong asawa nang higit sa iyong trabaho, kaso Monday to Friday ang pasok mo, 8 to 5. Tapos sabi ng asawa mo, Daddy, parang gusto ko lang magkwentuhan tayo maghapon. Magtitigan lang tayo na magtitigan. Di ba? Di bali na kawag ka nang pumasok. No? Dahil ba sa mahal mo, ang asawa mo, makikipagtitigan ka na lang maghapon? Yeah, sige, try mo lang. Mamamatay kayong dilat. No? At least nagtititigan kayo. Di ba? Hello? Hello? Pero, Monday to Monday, oras ng trabaho mo, 8 to 5. Kaso, manganganak yung misis mo.
sumasakit na yung tiyan. O ano sasabihin? Bahala ka dyan, may trabaho ako, ilabas mo mag-isa yan. Diba? Dinala mo kinaya mo nga dalhin ng 9 months, hindi mo kayang ilabas ng 1 day. No? Ganun ba yon? No? Hindi. Diba? Ibig ko sabihin, may mga tamang oras, tamang pagkakataon sa isang bagay. Amen? Pagdating sa affection, walang question. Pero pagdating sa mga gagawin mo, dapat alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Alam mo kung ano yung mga tamang pagkakataon para sa isang bagay. Amen? Mga kapatid, is ministry important? Come on, is ministry important? Yeah, importante ang ministry. Pero please, wag nating i-equate ang ministry sa personal relationship kay Lord. Pag sinabi nating si Lord ang nagpapaikot ng buhay natin, ang ibig sabihin nun, pinapahalagahan natin yung ating personal na relasyon sa Kanya nang higit sa lahat. Dapat bahagi ng buhay araw-araw ang panalangin. Amen? Amen? Dapat bahagi ng buhay araw-araw ang Kanyang salita. At ang pagpipray, hindi lang sa panahon ng fasting, hindi lang sa ganito, hindi, kundi araw-araw, si Lord nagpapaikot ng ating buhay. So, pagdating sa relationship natin sa Panginoon, okay, alam natin yon, dapat number 1. Pero, teka muna, pagdating sa ministry, ganon din ba yon? No, na dapat araw-araw akong may ginagawa, pwede kung kaya ng time mo. Hello? Pero paano? Sasabihin mo ba na, kasi priority ko si Lord, kasi nga gusto kong naglilingkod ako sa Panginoon, may cell group ako, kaso may exam ako, kaso may exam ako, kaso gusto kong bisitahin yung cell member ko, no? Teka, anong uunahin ko? Come on. Di ba? Anong unahin ko? Ngayong may exam ako, tapos gusto kong bisitahin yung cell member ko. Hello? Di bali na, bahala na si Lord sa pag-aaral ko. Diba? Hadlang yan sa ministry. Yung pag-aaral na yan. Hadlang sa trabaho, hadlang sa ministry, yung trabaho na yan. Ganun ba tayo? No? Come on. Hindi. Dapat mayroon kang oras para sa pag-aaral, pero mayroon ka ring oras para sa gawain ng Panginoon. Amen? Hello, amen ba? No? Diba? Pero halimbawa naman, linggo, kunwari lang, linggo, ano ba ang uunahin mo? Mayroong opportunity para makapag-overtime o para kumita ng extra. Ano ba ang unahin natin? Dapat alam din naman natin yung araw na para sa Panginoon. Amen? May cell group ka, labas naman na talaga sa trabaho mo, may cell group ka, kaso mayroong ibang opportunity para ikaw ay mas kumita. No? O teka, ano ba ang uunahin mo? Okay? So, dapat alam natin kung paano pinapaikot, alam natin kung ano yung number 1, ano yung nasa tamang lugar at sa bawat isang pagkakataon. Pag oras ng trabaho, natural number 1 trabaho. Amen? Amen? Pero tingnan ko naman, pag linggo, dapat talaga number 1 yung para kay Lord din. Amen? Pero araw-araw, si Lord talaga ang laging number 1 sa ating mga buhay. Amen ba? Hello, amen ba mga kapatid? So kaya sabihin mo, importante sa akin yung health ko, no? Kasi I should love myself, no? Kaya dapat nag-i-exercise ako, mag-gym ako, no? Kaso nga mag-gym ka nga, kaso inuuna mo naman yung pag-gym kaysa pagdi-devotion, kaysa pagpipray, di ba? Mas inuuna natin na nagpapalakas ng katawan kaysa nagpapalakas ng espiritu, mukhang may problema rin. Nakaintindihan ba tayo? Hello, nagkakaintindihan ba tayo? No? So dapat alam mo lang natin, kaya nga sinabing circular, ilagay sila. Minsan, ito talaga ang kailangang unahin, hinihingi kasi ng pagkakataon. Okay? Yung kasi ang tama na dapat na gawin. Amen? Hello, maliwanag ba, mga kapatid? Okay? So, yun po. No? Ngayon, exactly, paano natin inuuna si Lord? So, kapag isabi ulit ng malakas, priority. At maliwanag po, dun sa sinabi ko, whether in affection or action, dapat alam natin, ang priority natin ay ang Panginoon. Amen? Hello, amen po ba? So, dapat clear po sa atin na, okay, si Lord ang lagi kong priority sa buhay. So, ibig sabihin, kasama talaga siya hindi kasama, pangunahin talaga siya sa binibigyan ko ng pansin, binibigyan ko ng panahon ko araw-araw. Pag isabi ng malakas, araw-araw. No?
At kasama siyempre sa araw-araw ay ang ating pananalangin sa Panginoon. Amen? Hindi lang basta prayer, kundi quality time of prayer. Pakisabi po, quality time. Alam nyo, isa sa mga napapansin natin sa ating sarili, pag tayo nagpapasting, ay parang mas ang close ni Lord. Tama? Parang malapit si Lord. Kasi nga nagpapasting ka, doon mo nararamdaman yung quality time. Sino nakakaramdam ng ganon? Parang dyan lang si Lord, parang ang lapit-lapit niya. Yung mga panahon na nararamdaman natin pag nagpapasting tayo, most likely yun ang inyong quality time. Pero, yun nga, kaya ko nga sinasabi, pwede ba na yung ganyang quality time na yan, ibig sabihin seryoso na nananalangin, buong pusong lumalapit sa Panginoon, na kahit hindi na panahon ng fasting, nagagawa pa rin natin magbigay ng quality time kay Lord. Kay gutom o busog, nananalangin ng totoo at totoong nakikipag-usap sa Panginoon, hindi para mairaos lang si Lord. Amen? Amen? Kasi minsan, sa panahon ng fasting, lalo na halimbawa, isasabi mo yung prayer mo sa panahon ng yung pagkain. So halimbawa, ikaw ay ilang oras ba kayong kumain? Halimbawa ay ang lunch mo kasi, kung mag-lunch ka 1 oras, o di mag-pray ka rin ng 1 oras. Di ba? Parang sa mga ganung pagkakataon, parang andali na sabihin na talaga nagpo-focus ka sa presence ng Panginoon. Right? Right? Pero pwede ba na kahit nakakain ka, kahit busog ka, nagpo-focus pa rin talaga tayo, hindi para mairaos lang, hindi para masabi lang na nakapag-pray tayo. Amen? So yun po ang isang maganda na gawin po natin sa buhay no, kung talagang priority po natin ang Panginoon. Okay? Gusto ko pong tingnan lang natin dito 1 Timothy 2 verse 1. 1 Timothy 2 verse 1. Sabi po ni Pablo, I urge then first of all. Pakisabi ng malakas, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. No? Sa ano raw? Unang-una, higit sa lahat, hinihingi ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, ini-encourage ko kayo na ipanalangin ang ganito, ipanalangin ang ganyan. No? Para kay Apostol Pablo, ang kanyang unang-unang request, sabi niya, ay yung tayo raw po ay manalangin. Amen? So ano po ang ating first of all? Di ba po magandang practice natin sa buhay? First of all. No? Ano yung first of all natin? Araw-araw, prayer. Pakisabi ng malakas, prayer. No? Of course, samahan natin ng Word of God. Amen? O pangalawa na po, pursuits. Pakisabi ng malakas, pursuits. Okay, ano po ulit? Pinapaliwanag ko po kanina na pag sinabing priorities, ito dapat ay linear and circular. Pero pag sinabi naman pong pursuits, kailangan maintindihan natin na ito po ay horizontal saka vertical. Okay? Horizontal saka vertical. Pag sinabi pong horizontal, it's about your direction. Pag sinabi pong vertical, it's about your relationship. It's about your communion with God. Okay? So ulitin ko po Pag sinabi pong horizontal, ibig sabihin yung linya na lalakaran natin, that's your direction. Pero pag sinabi pong vertical, that's your relationship with God. Amen? Hello, amen? Yun po yung ating pursuit. Pakisabi ng malakas, pursuit. So, mahalaga sa buhay, meron po talaga tayong pinupursu. This year, I know you have your own pursuits. Pero ano po ulit sabi ng verse? Seek first. No? Hanapin mo muna. Bigyan mo ng halaga. The kingdom of God and His righteousness. So pag sinabi pong pursue, dapat mayroong direksyon. Dapat mayroon tayong inaabot. Mayroon tayong hinahabol. At ano raw po yon? Sabi po niya, kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. Pakisabi po ng malakas, kingdom of God. Di ba? Pag sinabi pong kingdom, ano po ang tamang attitude diyan? Well, sabi po ng prayer na itinuro ng Panginoon, your kingdom come, your will be done. So kung nangyayari, talagang ang kingdom of God nasa buhay natin, nasusunod ang kalooban ni Lord sa ating mga buhay. Amen? Amen?
Naniniwala po ba kayo, si Lord loves niya tayo? Naniniwala ba kayo na ang kalooban ng Panginoon, yun yung best para sa atin? Come on, no? So pag sinabi pong kingdom of God, ibig po sabihin, ang unang-unang will of God siyempre ay masunod yung kanyang mga panuntunan sa buhay natin. Kaya nga, kingdom of God and righteousness. Pakisabi ng malakas, righteousness. So ang unang-unang will of God, pag sinabi niyo pong will of God, ay yung mga sinasabi ng Biblia na kung paano tayo dapat mabuhay. Mabuhay sa katuwiran, mabuhay sa kabanalan, mabuhay ayon sa mga panuntunan ng Diyos kung paano tayo nabubuhay araw-araw. Yun po ang ibig sabihin po ng ating direction. Yun po ang ibig sabihin ng kalooban ng Panginoon na nasusunod sa buhay natin. Kaya nga, your kingdom come, your will be done. Ibig sabihin ng will na yon, yun pong mga utos ng Panginoon, yun pong mga standard ng Panginoon sa ating buhay, yun pong mga panuntunan ng Diyos sa ating buhay, yun po ang nasusunod. Pero kasama po sa direction at kasama po sa sinasabing will of God ay yung mga kalooban pa ng Panginoon sa buhay natin kung saan o ano. No? Sino po rito sa inyo gusto nyong masunod ang kalooban ni Lord sa inyong buhay? Come on. Nagtatanong pa ba kayo sa Panginoon kung kalooban ng Panginoon yung mga ginagawa natin? Nagtatanong pa ho ba tayo? Minsan po kasi ang problema, tira lang tayo ng tira, pasok ng pasok, banat ng banat. Di ba? Teka muna, nagtanong man lang ba tayo, Lord, kalooban mo ba to? Hello? Hello? No? Hindi lahat ng opportunities ay ginagrab. Come on. Naniniwala ba kayo doon? Hindi lahat ng open doors pinapasok. Kasi mayroong doors, trap door. Di ba? Yung pala ay para sa ikasasama natin. Kaya nga sabi, mayroong God's will, mayroong Satan's counterfeit. Ano po yung counterfeit? Ito po yung mga mukhang God's will, kaya lang peke, kaya lang panloko ni Satanas para iligaw tayo at para ipahamak tayo at para ilayo po tayo sa Panginoon. Kaya importante na ang hinahanap natin sa ating mga buhay ay ang God's will. Amen? Kaya nga sabi sa James chapter 4, sabi ni Santiago ay makinig kayo. Sino man sa inyo nagsasabi, ay bukas pupunta kami sa ganitong bayan. Tapos mangangalakal kami doon. Magkakaroon kami ng maraming pera. No? Tapos sabi ng Panginoon, ay hindi nga nyo alam kung buhay pa kayo bukas. Di ba? Ano ba ang inyong buhay? Kagaya lang yan ng usok. Kagaya ng aso. Sabi niya na andaling mawala. Sa halip, ang dapat nyo sabihin ay ganito, if the Lord wills. Kung loloobin ng Panginoon, pupunta kami doon, gagawin namin to at gagawin yan. Kung loloobin ng Panginoon. Amen? Kaya mahalaga po ang nagpipray talaga, sa totoo lang. Kapag nagpipray ka, ginaguide ka ni Lord. Hindi yung pinakinggan mo lang yung emosyon mo. Hindi yung tinignan lang natin yung takbo ng sitwasyon. At yun ang naging guidance natin. Hindi po, mas maganda pag mayroon tayong personal time of prayer, mas ginagabayan tayo ng Panginoon. Amen? Pinagpipray po ba natin yung mga direction natin? Come on, no? O kaya pag trip mo magtrabaho doon, sige, basta alis ka lang. No? Nagtanong ka ba, Lord, gusto mo ba na mag-abroad ako? Nagtatanong ba tayo ng ganon? Hello? Ito pa talaga yung kalooban mo. No? Kaya pagdating sa love life, nagtatanong pa ba kayo kay Lord? Come on, nagtatanong pa ba kayo kay Lord pagdating sa love life? No? Sinasabi mo ba, Lord, siya na ba? No? Tapos sasagit si Lord, sila na. O at least nagtanong ka, may sagot, di ba? Para hindi ka na mag-aksaya ng pera, gagastos ka pa eh. Di ba? Kasi minsan ang problema, hindi basta maganda, pastor. No? Ang ganda niya eh. So kung gano'n ang standard mo ng kalooban ni Lord, paano yan? Ang dami-daming maganda. Hello? So basta maganda, kalooban ni Lord, ang dami-dami. Basta pogi, kalooban ni Lord, paano yan? Dami-dami namin. Ay, nasama pa ako. Pero hindi nga, di ba? Kung gano'n lang tayo mag-isip, hindi. Importante po yung guidance ng Panginoon. Amen? Lord, ito ba, no? At alam niyo po, kung gano'n tayo mag-isip, gano'n ang pananaw natin sa buhay, nakakatulong para mas mapabuti tayo, saka hindi rin sumasama ang ating loob. Di ba? Kung may mga gusto tayo na hindi natususunod, tama? Kasi nga, hindi niloob ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya kung ano ang best para sa atin. Amen? Amen?
Sino magpipray ngayon taon na to? Lord, i-guide mo po talaga ako. No? Kalooban mo ang mangyari. Matupad ang kalooban mo sa buhay ko. Amen? Come on, gusto nyo ba yan? Matupad ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Gusto ko lang mag-share ng konting testimony, no? Kasi nakita ko talaga, iba pag nasunod ang kalooban ni Lord sa buhay mo eh. Halimbawa, sa mapapangasawa, no? Totoo lang, siyempre, nung kabataan, single, may mga nagustuhan din naman ako, no? Mabuti na lang, hindi nila ako gusto, no? Meron din namang nagkagusto sa akin, mabuti na lang din hindi ko gusto, no? Nanlaban ako, no? Hindi sila nagtagumpay, no? Anyway, mabuti na lang, yung nagustuhan ko, hindi ako gusto. No, kasi baka mamaya nagkamali ako, no? Dahil na-inlove kami pareho tapos iba pala ang napangasawa ko, no? Ngayon napangasawa ko si Mami Weng, no? At salamat na lang, no? Salamat na lang kami ang nagkatuluyan kundi ang lungkot ng buhay niya ngayon, no? Kung wala ako sa buhay niya. Hindi, yung nga kasi nga salamat na lang. Ngayon alam ko masaya ang pamilya ko, masaya kaming mag-asawa, no? Iba talaga pag nagpapagayad ka sa Panginoon. Amen. Amen. Pinag-pray ko talaga yan. Sabi ko kay Lord, actually, Lord, kung magkaka-girlfriend ako, nung nagmamature na ako sa faith, Lord, kung magkaka-girlfriend ako, gusto ko po yung magiging girlfriend ko, siya na talaga. Di ba? Kasi para ayaw kong masaktan, ayaw ko na rin makasakit. Di ba? So, at ang totoo po, nilid naman talaga ako ng Panginoon sa kung ano yung best. Amen? Amen? Isa pang example. At sisir ko po ito sa inyo, hindi sa ano pa man, hindi sa pag-iibang, kundi na-appreciate ko lang talaga kasi iba pag nangyayari ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Meron talagang time na bago yata ako makagraduate noon ng seminary, ay mayroong church sa Canada na isa ako sa kinonsider para magpastor doon, no? At siyempre gustong-gusto ko, no? Gustong-gusto ko at nung mga time na yon, kung makapag-pray ako, hindi ko sinasabing, Lord, mangyari ang kalooban mo sa bagay na to. Totoo, talagang ang prayer ko, pinipilit ko kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko po doon, dalhin mo kami doon, no? Dalhin mo ako sa Canada, may asawa na rin ako, so dalhin mo kami sa Canada. Ako po ang matanggap doon. Ako yung mapili. No, yun ang prayer ko. Gusto ko doon, Lord. Doon ako nababagay sa Canada para doon yung height ko, para doon yung ilong ko. Yung sabi ko sa Panginoon. No? Hindi ko naman na sinabi yung kay Lord. Pero anyway, pinipilit ko talaga. Pinipilit ko na ako doon ako magpastor pagka-graduate ko ng seminary. No? Pero yun nga, hindi ako natanggap, no? Iba yung nakuha, no? So ayun, no? So yun nga, kaya ako andito ngayon. pero alam nyo, ngayon ko lubos na na-appreciate, mabuti na lang hindi ako natanggap doon, no? Kung hindi, wala ako ngayon sa harapan ng mga napakababait na mga kagaya ninyo, no? Tingnan katabi yun, mabait yan by faith, no? No? Pero hindi nga. Na-appreciate ko, no? Ano kaya kung natuloy ako doon? Yeah, malamang, sige, andun ako, no? Pero malamang matatali din ako doon, no? At malamang di ako gaanong nag-grow doon, personally, ministerially, at malamang ay kung makalis man ako doon, siguro US kasi katabi, no? Pero kung babalik mo ako sa Pilipinas, paminsan-minsan, no, pero magbakasyon, kagaya ng ibang mga kababayan natin nasa ibang bansa, no, kung asan sila, halos andun lang din silang madalas, no? Pero hindi po ngayon na yun nga po, dahil sa nasunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko, hindi lang Canada ang narating ko, no? Kundi napakaraming mga lugar kung saan ako nagpipreach. Ano? Imagine, kaya ko sinishare, na-appreciate ko po talaga, mabuti na lang, hindi nakinig si Lord sa prayer ko, no? Sabihin mo katabi mo, mabuti na lang, pasalamat ka, no? Reject yung prayer mo, no? Dininay yung prayer mo. Sabi nga nila, hindi yan rejection, yan po ay redirection. Amen? Amen? Yung mga nabasted dyan, magpasalamat na kayo. I-message nyo sila, ha? Salamat, ikaw pang 10 nang busted sa akin. Siguro yung pang 11 siya na talaga. No? Amen, mga kapatid? Pero hindi yung nga po, no, mabuti na lang talaga. No? Siyempre, minsan nag-iisip ka, bakit kaya? No? Bakit kaya hindi ako natanggap? No? Well, pwede ko isip, siguro dahil bata pa ako noon, baka masyado pa akong immature para sa kanila, no? Ang dami kong pwedeng isipin, siguro AIDS pinagbasehan nila, no? Pero siguro kung kakyutan, kung pagiging cute ang pinagbasehan nila, siguro ako napili, di ba?
Well, ang dami mong mga iniisip, dami mong mga regrets, no? Pero hindi, kung alam mo yung naniniwala ka sa kalooban ng Panginoon at hinihingi mo ang kalooban ng Panginoon, hinihingi mo ang guidance ng Panginoon sa buhay mo, alam mo wala kang regrets. Makikita nyo po yan eventually. Amen? Kaya iba po talaga yung nagpipray. Iba yung humihingi ng guidance ni Lord sa kanyang buhay pagdating sa direction. Amen? Okay? Vertical. No, vertical. Of course, you know what I mean. Relasyon mo yan sa Panginoon. Pag sinabing, seek first the kingdom of God, of course, hindi lang yung magawa mo ang kalooban niya, kundi personal po yan, yung sinasabi po kanina, yun pong presence ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po, ang prayer, ang Word of God, isa po talaga yan sa paraan, pangunahing paraan, para nang sa ganon mas gumanda ang ating relasyon sa Panginoon. You cannot pursue God without prayer. Lord, gusto kong maging close sa'yo. Gusto ko pang makilala ang Panginoon. Gusto ko pang masunod siya sa buhay ko. Hindi po mangyayari yun kung hindi natin kinakausap si Lord. Hello? Mga kapatid, kaya nga tungkol yan sa ating relasyon sa Kanya. Gusto nating maging malapit sa Panginoon, ang mga taong pinakamalalapit sa Panginoon, yung mga taong prayerful. Hello? It's not just about power. Sabi nila, prayer is power. Totoo po yun. Pero higit po sa lahat, prayer is presence. No? Prayer is about the presence of God. Tingnan nyo po, kung if you have your Bibles with you, Psalm 63 verse 8, sabi niya, my soul follows hard after you. No? Amen? My soul follows hard after you. Kaya my soul clings to you. Wow, I love that. No? My soul, Psalm 63 verse 8. No? Ano raw? Sino raw hinahabol-habol natin sa buhay natin? Sino raw dapat pinupurso natin sa buhay natin? Lord, dikit na dikit sa iyo yung kaluluwa ko. Lord, hinahabol-habol ka ng kaluluwa ko. Wala pong iba kundi ang Panginoon. Amen po? So, mayroon tayong pursuit. Ang pursuit po natin sa buhay, kaya din po tayo nagpipray, kaya tayo may maganito, hindi lang para makuha natin yung mga gusto natin, hindi lang para ibigay sa atin yung mga inihiling natin. Tandaan po natin, higit sa lahat, ang habol natin si Lord. Amen po ba, mga kapatid? Amen po? Okay, let me now end Matthew 6 verse 33. Balikan po natin yon. Matthew 6:33. Ano po ang sabi niya? Come on, ang sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. O ibibigay sa inyo ang mga ito. Pero meron ka raw muna dapat unahin. Meron ka dapat munang bigyan ng halaga ng higit sa lahat. At ano po yon? Yun pong tungkol po sa Panginoon. Amen? At ano pong sabi? At ang bibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano po yung mga bagay na yan? Yung pong binanggit sa mga naunang verses. Yung ating mga pangangailangan. Yung ating mga, kahit kasama nyo na, kahit yung ating mga desires, yung iba pang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Pero mangyayari lang daw yon kung inuuna natin, alam natin kung sino ang ating sinisik first. Amen? Amen? So ganito po, ganito, bago ako magtapos, review lang tayo ng konting math. 1 plus 1. Wow, ang galing nyo No? Yung 1, sa math po, ang tawag po dyan ay ogen. No? Ogen, yung salitang augment, di ba? Yun yung dadagdagan na number. Yung pangalawang 1, ang tawag naman doon ay aden. Okay? O ano yung total? O, di ba yung sum? Ogen plus aden equals sum. Yung 2 ay sum. Okay, sinasabi ko po ito sa inyo kasi dapat ganito. Tayo madalas nakapokus sa aden. Di ba? Yung, kaso sabi niya, di ba? Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added. Pakisabi ng malakas, added. Yung added, yung all these things, yung i-add sa atin. Yun po yung addin. Ano yung addin? All these things. Amen? Pero, bago ka magkaroon ng addin, importante ang ogen. No? At ano po yung ogen na yon? Ano po yon? Ano po yon? Seek first the kingdom of God. Dapat alam mo yung number 1. Pag mayroon kang number 1, madali na lang yung iba pang 1, madali na lang yung 2, madali na lang yung 3, basta unahin natin kung ano yung number 1. Amen? Kasi ang nangyayari sa atin, inuuna natin yung aden,
Yun ang sinisik natin yung Aden. Diba? Hindi po niya sinabing, seek all these things and the kingdom of God shall be added to you. Hindi sinabing ganon, tama? Huwag nating baligtarin. No, unahin natin, seek the kingdom of God, seek His righteousness, and all these things will be added to us. Amen? So dapat alam natin ang priority natin, alam natin ang pursuit natin sa buhay. Amen po ba, mga kapatid? Sino ang number one priority? Come on, sino? Si Lord. Sino ang number one pursuit? Si Lord pa rin lagi. Amen? Yumuko tayong lahat at pumikit. Manalangin po tayo. Manalangin tayo. At sabihin nyo nga po ngayon sa Panginoon, kausapin nyo si Lord. Sabihin nyo lang po sa Kanya, yes, Lord. Sabihin nyo lang po, yes, Lord. Yes, Lord. You will be my priority. You will be my pursuit. Hindi lang sa week of fasting, Panginoon. Hindi lang ngayon. This year, sa mga susunod pang mga taon ng buhay ko, Lord, I will seek you. And I will seek your kingdom. I will seek your righteousness. Opo, Panginoon, salamat sa salita niyong ito. Hinihiling ko nga po, tulungan mo kami to be your seeker, Lord. And to be seekers of your kingdom, of your will, of your righteousness, Lord, sa aming mga buhay. Patuloy mo kami, Panginoon, ay ilapit po sa iyo. Tulungan mo kaming maging sentro ka ng buhay namin. Tulungan mo kaming mahalin ka namin ng higit sa lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay ayon po sa kalooban mo. Panginoon, hinihiling ko na ang spirit of prayer manatili sa bawat isa, Panginoon. Hindi lamang sa oras na to, hindi lamang sa pag-umpisa ng taon, kundi makita mo nga po kami na ang pakikipag-ugnayan sa iyo maging araw-araw at buong taon at buong panahon na bahagi ng aming mga buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Lahat naman po ng pinagpala ng Panginoon